Mapagpala namin Panginoon, salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa panyong paggabay sa amin pong pagpunta sa iyong bahay-sambahan. Salamat po na sa araw na ito ay muli ka namin papupurihan, muli ka namin sasambahin sa espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan na ibinigay mo sa amin sa loob ng isang linggo. Salamat po sa mga biyaya na ipinagkaloob mo. At higit sa lahat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na palagi naming ini-enjoy. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na muli ka naming i-worship, ipipraise namin ang pangalan mo, at itataas namin ang pangalan mo. At sana po, Panginoon, sa aming kalagitnaan ay ma-feel namin ang presence ng Holy Spirit. Makita namin, Panginoon, ang kabutihan mo sa bawat sa amin at sa bawat part ng aming program o ng aming pong praise and worship ay madama namin ang presensya mo sa buhay namin. Pagpalain mo po kami, Panginoon, at sana po yung mga kapatid namin na papunta pa lang dito, kayo po ang magpatnubay sa kanila at makasama namin silang muli sa pagtataas ng pangalan mo sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin na may kasamang pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wow, ang galing ng bati So, today po is, sabi nga po, today is the Lord's Day. At naniniwala tayo na tayong lahat ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang tayo po ay makapagsamba, magpuri sa kanyang pangalan at itaas ang kanyang pangalan. At sa umaga pong ito ay ang bawat sa atin ay umaasa na tayo po ay merong matututunan sa bawat part ng ating program at ang bawat isa, yung katabi natin, ay magiging blessing. So, yung pong katabi natin, pwede po bang itap ninyo ang kanilang shoulder at sabihin nyo na, I'm glad you are here. Ayan. So, we are excited to worship today. At higit sa lahat, yung mga kapatiran natin dito na nandito sa simbahan at yung mga kapatiran natin na nasa online. Faithfully watching, faithfully worshiping with us every Sunday. At ngayon pong umaga ay isa-celebrate natin ang goodness and gratefulness ng God sa bawat isa. Bago po tayo dumako doon sa ating pag-worship, punta muna po tayo sa ating announcements at mga pagbati. So, ngayon pong month ng July, that will be on next Sunday, July 7. Ang ating pong topic for the month ay Evidences of Inspiration. So, for 2 Sundays na naririnig ko sa mga nagpe-preside, what could be the lesson that we will learn from this topic? Isa lamang po ang nakita ko, ito yung encouragement. So, bawat isa po sa atin, every day, ay meron tayong nararanasan na mga pagsubok sa buhay. Iba-ibang klase, iba-ibang antas ng pagsubok. So, ang topic po na ibinigay sa atin ng ating chairman for the month of July would encourage each one of us para po malampasan natin ang mga pagsubok na ating nararanasan sa araw-araw. So, yun po yung evidences of inspiration. I hope na hindi po natin kakaligtaan ito. And we will look forward always na ang ating po mga topics ay nakakapagbigay sa atin ng lakas ng loob at nakapagbibigay sa atin ng hope, ng pag-asa, na patuloy tayong mabuhay sapagkat meron tayong Kristo sa ating buhay.
So, ang next po ay yung ating pong baccalaureate, pero bago po tayo pumunta doon, ay yung po munang, baccalaureate nga. Yung ating pong baccalaureate last Sunday, we thank the Lord for the group of kabataan, especially sa leadership ni Randolph, at saka ni Kuya Romeo, na mabigyan natin ng parangal yung ating mga anak at mga kapatid na nagsipagtapos sa elementary, sa preschool, elementary at high school, and of course, college. So, ito po ay pagpapadama sa ating mga kapatid na tayo rin ay nakikiisa sa kanilang kagalakan, na sila po ay nag-move up, yung mga bata ay nag-move up to the next level. Hindi lamang moving up, kundi meron silang mga awards and citations na nanggagaling sa kanilang mga paaralan. Naniniwala po tayo na ang gabay ng Panginoon ang sa kanila sa buong isang taon ng school year 2025-2026. Okay, thank you po, Randolph, sa iyong leadership. Of course, yung ating pong weekly schedule, nandiyan na po sa ating screen. At hopefully, ang bawat isa ay magkaroon ng o mapaalalahanan ano po yung mga activities natin na ginagawa natin every week. Especially pag Monday, pag Wednesday, Saturday, Sunday. Pag Sunday, of course, nandito tayo. Sana nga po yung amin pong yung prayer meeting, sana madagdagan kami doon. Kami rin po yung magmula pa noong unang natatag hanggang ngayon kami pa rin. Sana merong madagdag na mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mga kapatiran na makiisa sa panalanginan. So maganda po yung nakikiisa po tayo sa ating weekly prayer meeting. Then, para po sa ating July presiders and special numbers, sa July 8 o July 6, ang ating pong presider ay ang ating predicador Armando Cruz. Ang special number ay si Sig. Sa July 13 ay ang ating brother Aaron Santos. Ang special number po ay, wow, taga-Amerika to. Taga-Suson, si Pastor Benji de Guzman. At yung presider naman po sa July 20 ay si Kuya Romeo. At ang special number natin ay si Sister Josie Bahom. At sa last Sunday po ay ang ating Predicador Sig. Ang kanya pong special number ay ang ating Kuya EJ. So thank you po. Sana po ay makita ninyo lahat ang inyong mga assignments. So sa mga birthday celebrants ng June, so pag tinawag po ang pangalan, i-recognize natin, palakpakan natin. Okay? Happy birthday kay Clyde L. Hamero. Andito ba siya? Kay Althea Ann Torres. Ang mag-inang si Sofia Gabriel Santos at Veronica Fatima Santos. Si Ate Ellen Untalan at si Gemma Concepcion. Happy wedding anniversary kay Joey at Amy Gomez. At siyempre, yung ating sponsor ng pagkain ngayon, anniversary din nila si Xavier at saka si Mia Hamero. Para po sa ating financial report, last Sunday po, nabanggit ito ng ating tagapagsalita. Natutuwa siya sa pagtumaas po yung pumasok na pera noong 2 Sundays ago. But last Sunday, ang pumasok po ay 14,870 at yung lumabas ay 31,588.25. So, maliit man o malaki, alam po natin na ang Panginoon ang magbibigay para sa ating para sa mga gastusin ng ating pong simbahan. At yung ating pong sound system project, ang value po ay nasa 135,000. Ang amount na pumasok po ay to 121,500. Amount of pledges 121,500.
At yung ating pong cash-in na as of now ay 47,000. Ang nagbigay po ay 12 at yung pledges ay nasa 29. We hope that everyone is concerned about this project and alam natin na ang Panginoon ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Darating po iyan sa takdang panahon. Okay. Ito po ang ating quote of the week. The church is a beacon of hope. Hindi po ito bacon. Beacon. Baka pa sabihin niyo yung bacon na pang-almusal. Hindi po. Beacon. Ibig sabihin po niyan ay parang lighthouse. Yun yung nagga-guide, no? So, sa aking pananaw, pag sinabing the church is a beacon of hope, sa simbahan po tayo nakakakuha ng pag-asa. Sapagkat sa simbahan po, nandiyan po yung mga mensahe na atin naririnig every Sunday. Andiyan po yung ating prayer meeting, yung Bible studies, at ang kapatiran. I pray and hope na tayong magkakapatid ay ma-encourage natin ang bawat isa. Maraming paraan po yung pag-encourage sa ating mga kapatid. At naniniwala po ako na hindi po tayo magiging source of discouragement. Kinakailangan each one of us is a source of encouragement. Sa pananalita, sa pagbibigay ng tulong, at sa marami pang paraan kung paano nyo ma-encourage ang ating kapatiran. The church is a beacon of hope. Okay, so ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating songs of praise and worship. Sabi po sa Bible, God inhabits the praises of His people. So let us praise Him today with a grateful heart. Let's enter God's presence and worship Him. We will now call Kuya EJ and the music team to lead us in some worship and praise songs. I hope po na ang bawat kakantahin natin ay magiging source of encouragement sa bawat isa sa atin. Maraming salamat. And then after this is the pastoral prayer. Amen. Thank you, music team. Before I call you to come, those of you na mayroong mga request sa Panginoon, let me read to you a verse in the book of Luke, chapter 4, verse 12. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Now, this story of the lepros tells us on how we come to God in prayer. Number one, he came to Jesus with a humble heart. With humility, he came and bowed down. Second, he came to Jesus with a spirit of trust. Nung sinabi niya, kung magiging kalooban po ninyo, if it will be your will, I can be clean. So when we come to God in prayer, we should have in our hearts the humility of that man and the trust of that man sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya. We always ask for God's will
that He answers our prayer. But we do it with all humility in our heart. So, yan ang ating dapat na nasa puso. Every time you come before the grace of God, in the name of Jesus, kung inyo pong magiging kalooban, your will be done in my life. Sa ganyan diwa, aawitin po natin ang ating awit ng panalangin, kung alam kong may magagawa, as we come forward and we will pray all together. Shall we sing the song? Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Amen. Tayo po ay lumapit. Tayo po ay mananalangin ng sama-sama. Let us all join our brothers and sisters standing in front sa ating panalangin. Shall we all bow our heads? Shall we close our eyes? And let us pray. Dear Heavenly Father, our hearts are full and filled with joy, with confidence, with humility, with a sense of anticipation. Because tulad po ng aming inawit, alam naming ang aming Diyos ay nakikinig at tumutugon sa dalangin ng Kanyang mga anak. And we come to you, Lord, in the name of our Savior and our Lord Jesus Christ, na minsan ay nagsabi sa Kanyang mga alagad, sa mga tao, if you pray to God in my name, the Father will hear your prayers. And this is the confidence we have. Confidence that makes us humble before you, Lord. Tulad po noong ketongin. We come with a humble spirit. We come with a trusting heart. We come asking that it will be your will to answer our prayers. Panginoon, sa umagang ito, marami kaming nais na dalhin sa iyo. Una, we want to thank you sa iyong mga anak na nag-celebrate ng kanilang birthdays. Tulad po ni Clyde, ni Sophia, ni Thea, ni Ronnie, ni Ellen,
ni Gemma. Hinayaan mo sila, Panginoon, mag-celebrate ng another year of their life. Looking forward to many more blessings they can expect from you. Looking back for the many blessings that you have given them that made their heart thankful and with gratitude. And we pray, Lord, that this coming another year of their life, maranasan nila ang kabutihan, kagandahang loob ng aming Ama sa langit. Lord, we also would like to be happy for Joey and Amy, for Xavier and for Mia, who celebrated their wedding anniversaries. Oh, maraming salamat po aming Diyos sa nagdaang 1 taon na naranasin nila ang iyong pangunguna, ang iyong kabutihan, and we pray that they will continue to experience the faithfulness of our God. At the same time, being challenged to be faithful to you. Narito sa iyong harapan, aming Diyos, ang iyong mga anak na may iba't ibang uri ng dahilan why they are standing before you. O Panginoon, kung anuman ang kanilang hinihiling, nawa po ito ay mapangunahan ng madalas naming sabihin, when we pray with a purpose. Why they want to be healed of their sickness, why they want to be enjoying the tenure of their jobs, why they are praying for their loved ones, why they're praying for themselves, and let them realize, Lord, that it is very important for them to know the reasons why they pray to you. Lord, you are our Jehovah Rapha, our physician, our great healer. Lord, I pray, nawa po, ito ang patuloy na magbigay ng kapanatagan, ng katiyakan sa iyong mga anak na may mga karamdaman, that they continue, Lord, to pray to you as their healer. Yet, Lord, we also would like to request that you bless all the medicines, medical procedures, food that they need to take, maging kapahayagan ng iyong kapangyarihan na magpagaling. You are our Jehovah Jireh. Sa iyong mga anak na humihingi ng iyong biyaya, ng iyong tulong para sa kanilang mga pangangailangan ng kanilang sambahayan, Lord, we pray, provide them with their needs. Provide them, Lord, with the things they need, not the things they want, but the needs for them to survive, to get through whatever difficulties they are experiencing, whether financial or otherwise. Matutunan nila na ipagtiwala sa iyo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Give them peace, give them comfort, give them the assurance, Lord, that our God never slumber, our God never sleep, our God is always awake, ready, willing to provide the needs of their children. You are our Jehovah Shalom. Sa mga anak mo na nangangailangan ng kapanatagan, ng kapayapaan, mula sa kanilang mga pagsubok na hinaharap sa buhay, Lord, give them peace. Give them, Lord, the assurance that you will never leave them, you will never forsake them. And in the moments of their needs, you are there to comfort and give them your peace. You are our Jehovah Shammah.
help all of us, Lord, to realize that our God is always with us. Our God walks with us. Our God cries with us. Our God will never abandon us, especially in the most difficult moment of our life. Lord, I pray that you listen, and in your own time, according to your power and purpose, Lord, you will grant the desires of their heart. For this we pray in the name of our Lord, our Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Okay, a while ago po ay inawit natin yung goodness of God. At meron po doong sentence o yung inawit natin, His goodness is running after us. So, dahil po doon sa awit na yon, it's but fitting that we worship the Lord by giving our tithes, our pledges, and our love offering. Dumako po tayo sa unahan para ibigay po natin ang ating mga offering sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na ipinagkaloob mo at natutunan din naman namin, Panginoon, na ibalik sa iyo ang para sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga pera ito, amount na ipinagkaloob namin sa inyo at maging instrumento po ito para sa mga gawain ng aming simbahan. I-bless mo po, Panginoon, yung lahat na nagbigay sapagkat kayo po ang nagsabi na you love a cheerful giver at bine-bless mo po, Panginoon, yung marunong magbalik sa iyo ng iyong mga biyaya. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Amen. At this time po ay tayo po ay makakarinig ng isang awitin bago po magbigay ng kanyang mensahe ang ating pastor. And let us listen to the lyrics of the song that will be given to us by Sister Isay Cruz. And let us be encouraged by the song that she will render to us. Followed by the message of Pastor Armando Santos. Amen. Thank you, Isay. Parang hindi 60 years old, ano? Her voice never changed. It's always the tremor, the tremble in her voice makes it really nice to listen to. The stubborn love of God that never changed. Yun ang mahalaga doon. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Before I proceed, I would like to express our thanks as a church kay Attorney Jury and Sister Danica for donating this beautiful offering table. So, thank you, Attorney Jury. Thank you, Danica, sa iyong binigay na table na nakaka-encourage para dagdagan.
ang ating mga binibigay. Also, I would like to greet yung ating mga online worshipers. No? Una na dito, yung pamilya ni Pastor Ray Garcia sa Cavite. No? Na because of his age and his health condition, he can no longer go to church, but he is with us online. Magandang umaga po, Pastor Ray, and to your family. Also, sa mga online worshipers natin, the Yolandas and the Batagas and the Flores of Canada. No? Nakikinig sila, nanonood sila. Especially si Ate Presi. Si Jobicel, who is in Qatar. No? We are praying for her dahil very close ang Qatar sa military conflict sa Middle East. And we pray that Jobicel will be safe. Sina Pastor Benji and Doris de Guzman sa Suson, California. They are always with us. And on the second Sunday, siya ang special number. Yan. Umuulan para hindi kayo magmandaling umuwi. Na? Kaya umuulan para hindi tayo mainip. Kasi umuulan. Kung walang ulan, pagkakain, uwi na kayo. Umuulan, pagkakain, nandito pa tayo. Thank you, Lord. Okay. Si Pastor George and Karing Cruz sa Pasadena. Good morning. I think it's good afternoon doon. Patty, also in San Jose. Si Michael sa Cayman. Si Rel sa Canada. Si Ariel and Diane sa Canada. At marami pang iba. No, sometimes si Baby Dison is with us online. Sa inyo lahat, please accept our gratitude for joining us in our worship online. Last Sunday, ang dami natin. No? We were over 100. Ngayon, kokonti. Sabihin na naman ni Pastor Benji, Pastor Mando, ang daming absent. Minomonitor niya tayo At our message for today is to wrap up yung ating pinag-aralan for 2 months. The title of which is Loving the Body of Christ. And for several Sundays, you were all encouraged to show your love to the body of Christ sa ating kalipunan. At the same time, to the institution that it represents, the GNCF. What is GNCF? Good Neighbor Christian Fellowship. And I know that still pressing your mind, what are the things we must demonstrate to show that we love the body of Christ. We love the church. And we love the members of the church. Yung katabi nyo, love mo ba? Yung iba sa inyo, hindi nagtitinginan. Sabihin sa katabi ninyo, do you love me? Yan, hindi yung I love you. Ask your seatmate, do you love me? Sasabihin ninyo, I love you with the love of the Lord. You are the love of my life in the Lord. Amen po ba? Now, while we encourage you to show your love to the body of Christ, to show your love to our institution, Good Neighbor Christian Fellowship, ask yourselves, what is there to love? What is there for me to invest my time, my talent, my resources sa church? I will give you 10 verses.
No? I hope I can finish these 10 verses in 40 minutes. Kung 10 yon, sa 3 minutes bawat isa, ilan yon? 30 minutes. Plus yung introduction, 40. Pwede. Total, umuulan eh. Lord, palakasin mo pa. Ganun eh. Di ba? Now, these 10 verses, we can view it positively, we can view it negatively. But these 10 verses surely will, any church can grow or die through these 10 verses. And we will try to cross-check if these verses and the meaning of these verses, the implication of these verses is in our church. Okay. Maliwanag po ba? Naintindihan ba? Gusto niyo ba Tagalogin ko na lang? Okay. Tagalog na lang. Okay. The important verses for the body of Christ, so that we will know if the church is alive, if the church is growing, if the church is expanding. If not, that is the problem. Okay. Number 1 verse. 2 Timothy 4:3-4. I want you to read it silently. It says there, "For the time will come when people will not put up with sound doctrines. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their eyes away from the truth and turn aside to myths." I hope no one will say that this is happening in our church. These verses describe the future when people will reject sound biblical teaching. Instead, will seek out teachers who tell them what they want to hear, turning away from truth and embracing myths. Okay? Marami ng ganyan. Kami ni Pastor Ribo, we always tell you, we are mandated by God to share to you what God wants us to learn and to understand. We do not preach something you want to hear. You will feel good. You will feel comfortable. So the challenge, what is the challenge? The challenge is for me and Pastor Ribo and for the church to continue preaching, teaching, sharing, and reading the Bible. We always tell you that our source of what we share, read, study is the Word of God, nothing more, nothing less. We do not preach what you just want to hear. Sabi nga, we do not water down what the Bible says. Kung ano yung dapat nating malaman from God, yun ang ating minimensahe. Yun ang ating pinag-aaralan. Kanina sa Sunday School, ano ang ating pinag-aaralan? Lahat tayo ay mamamatay. Dalawa lang ang pupuntahan mo, impyerno o langit. You see? Hindi natin sinasabi. Parang nawala. Sa tindi ng ating pinag-aaralan eh. Hindi natin wino-water down.
kung hindi ka mananampalataya at namatay ka, saan ang punta mo? Sa impyerno. Hindi natin sinasabi, hindi, may pupuntahan ka muna. Tapos, pagdadasal ka namin, wala noon. We do not preach that. We preach what the Bible says. And anyone who dies with Christ in their heart goes to heaven. If you die without Christ, you go to hell. Walang ibang pupuntahan. We do not. See? We call wrong, wrong. We call right, right. Hindi tayo magpipreach ng ibang doktrina. Okay. So our church will continue preaching the Word of God, the message of the Word of God. Number 2, nag-preach na ba kami ng alamat? Alamat ni Bernardo Carpio? Hindi. See? Number 2, 1 Thessalonians 5:17. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Hindi sisig. Ceasing. It means we are encouraged to maintain a lifestyle of prayer, consistent prayerful attitude through our daily activities. We always emphasize the importance of prayer. Kaya nga tayo, kahit online, we have prayer meetings. Unfortunately, many of you do not join our prayer. Meron tayong on-site prayer in the morning. Unfortunately, marami sa inyo ang hindi dumadalo. What's keeping you? What's keeping you? Hindi na nga pinapaulan ng God Para nga may incentive kayo to come early. Pagka ganyan, hindi, baka sabihin ng God, total, hindi naman kayo dumadating na mga, uulan na lang. Now, our message for this verse, andyan. Prayer must not be an afterthought. Hindi yung kung naisipan mo lang. Yung afterthought, kung naisipan mo. It's not. Prayer must be part of your lifestyle. Your readiness, your willingness, your desire to pray, not because naisipan mo. See? May sakit ka, pray. May exam ka, pray. Naghanap ka ng trabaho, manalangin. After that, wala. See? At yung prayer na yan, hindi lamang yan individual prayer, corporate prayer. Kaya nga tayo sa church, we always encourage, come early, 9 o'clock, hanggang 9:15, we have prayer time. 9:15 hanggang 9:45, we have Sunday school. And we will address that later on. So in the church, tumigil na ba kami ng pag may message tungkol sa prayer? Have we stopped encouraging you to pray? No. See? Why? Because this is one thing that ensures that the church will continue to grow. Kaya natutuwa ako, pag tayo merong pastoral prayer, marami, natutuwa ang God noon. Na ang mga anak niya sa Good Neighbor, marami ang naniniwala sa panalangin. See? Maganda nga kung lahat tayo tatayo at tayo mananalangin. But second, see, we do not relent. So, Good Neighbor
Sabi nga natin, di ba? The church that prays is a powerful church. We are as strong as our individual members when it comes to prayer. Huwag nating maging ugali na ang panalangin afterthought, naisipan mo. Kundi it should be part of your life. Kumbaga, hininga yan eh. Pag tumigil ka ng paghinga, what happens to you? You die. Sabi nga ni Dory, minsan parang nakikita si Junior, nalilimot ang huminga. See? When you forget to breathe, you die. When you forget to pray, you die spiritually. Manghihina ka. Okay? Okay. Number 3. Matthew 28:19 to 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. This is a command. See? A command is something you do not delay obeying. A command is something that you do not ignore. Sa opisina, pag sinabihan ka ng boss mo na gawin yan, you do not say to your boss, next week na lang. You do it what? Immediately. Or else. Lagi may ganun yan. Okay? This is a command of Jesus for believers. Sino sa inyo believers? Ilan lang pala believers dito? Ha? To lead people to Christ. Helping them to understand the value of becoming a disciple or follower of Christ. In this church, dapat we should not. Ano message noon? In this church, we should not lack evangelism and discipleship. In fact, yan ang ating vision eh. That's the vision of GNCF. What is the vision of GNCF? Yan eh, project ni Kuya Raymond. Kaya lang hindi matapos kasi hindi ko pa maibigay yung mga dapat na ibigay. Pero I have with me yung gagawin nila, handbook. Maliwanag dito ang vision ng Good Neighbor Christian Fellowship. Ano ang vision ng Good Neighbor Christian Fellowship? Good Neighbor Christian Fellowship envisions a discipleship-based fellowship where members are actively involved in discipleship Bible studies. Okay? We will never relent in reminding you the importance of being a disciple and leading others to become disciples of Jesus Christ. Not your disciples, disciples of Jesus Christ. That's our vision. Okay? And we pursue that. We always emphasize that. We should not be lacking in evangelism and discipleship. Sino gagawa niyan? Sino? Di kayo. Hindi sasabihin Jojo, si Ate Piling. Hindi sasabihin Ate Piling, si Perry. Kundi ako. Di ba? The problem is, why are we not doing it? What stops you from committing your time to making or helping people become
disciple of Christ. Okay? Number 4, Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Our life must be aligned with the good, pleasing, and perfect will of God. Your purpose, whatever you want to achieve, whatever you want to do, whatever you desire to be, must be aligned with the will of God. If that happens, you prevent yourself from conforming to the standard of the world. Okay? We should be like fish in the sea. Alam po ba ninyo ang nature ng isda sa dagat? For as long as the fish lives in the sea, he lives in salty water. Tama po ba? Ang tubig sa dagat, maalat. Ang mga isda dyan, what is unique sa mga isda sa dagat? Pagka nahuli at niluto mo ang isda sa dagat, hindi maalat. Tama. Nakahuli na ba kayo ng isda na hinihiwa-hiwa mo, nilasahan mo maalat? Wala. Ano lasa? Matabang. Kahit sila nasa dagat, hindi sila na-impluwensyahan ng alat ng dagat. Just like Christians, we are in this world full of sins, full of temptation, full of so many false teaching, yet we remain to be holy. Hindi tayo naapektuhan. Yung isda sa dagat, kahit na 10 taon na yan nasa dagat, hindi siya naapektuhan ng alat. Pero nabubuhay siya sa dagat. Okay? Amoy yung katabi nyo, amoy isda. Ha? Ano, isda barakuda. Ha? Di ba? Pating. Yung pating, nangangain yun eh. May mga Kristiyano, nangangain ng tao, yung ugali. Nangangagap. Dapat tayo isdang sap-sap. Di ba? Nakakita na ba kayo ng isdang nanunuwag? Di ba? Nangangagat. Except for pating, di ba? But we should not compromise biblical truth with new philosophy of life. Ngayon, ang dami, di ba? May mga woke culture. Same-sex marriage. Ano pa? Bakla dito, bakla doon. Di ba? Sa Amerika, yun ang isang problem nila, yung gender identity. Di ba? Yung anak ni, yung sikat na basketballista, si Magic Johnson, yung anak niya, lalaki pero nabubuhay bilang babae. Ha? Yeah, Peter. When God created man and woman, walang ibang sex. So we do not promote that. We do not conform to the standard of the world. Okay? Ang tawag nila, lifestyle. Choices they make. Now, we don't have any choice. Live in. Okay?
It's not honoring to God. We do not tolerate that. And we pray that we live a life of holiness. Our self-will is surrendered to the will of God. Nung araw, sorry Mandy, I'll mention you. Gagalit si Ate Puring. Daddy, si Mandy, may nagsabi sa akin, meron ng nililigawan. Sabi ko, huwag kang magalit, matuwa ka. Bakit ako matutuwa? Nag-aaral pa siya. Alam mo na yung anak mo, lalaki. Magalit ka kung nililigawan, ay kapwa, lalaki. Hindi na siya nagalit. Pero kinausap namin, sino ang asawa ni Sig? Ang ganda. Si Aaron, ang ganda. Di ba? Ganun lang yun eh. We do not compromise. We do not follow the standard of the world. We have our own standard. And our own standard is specifically in the Bible. Ang puti ay puti. Ang itim ay itim. Sabi ko sa anak kong dalawa, walang bakla sa atin, ha? Ako lang. See? I told them, you can smoke. You can drink. You can gamble. You can womanize. If you see me smoking, drinking, gambling, womanizing. Sabi nila, para man ang sinabing hindi kami maninigilyo. And that's it. We do not. Never compromise. And the church, we do not compromise. Miski nga yung mga paghingi ng financial help sa mga politiko, we do not do that. Marami nagsasuggest, Diko, Chairman, pwede namang manghiram ng sasakyan sa munisipyo. We do not do that. Pwede namang mahingi ng donation. We do not do that. We do not. God will provide. Di ba, Randolph? Okay. Number 5. Naku, baka hindi ko matapos, Hanggang dito na lang muna ako. Next time, as my message is inspirational, dadagdagan natin. Okay po ba? Gusto nyo, hanggang 1 o'clock. Tayo. Number 5. 2 Timothy 2:2. Baka naiinitan si Clyde. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others, preserving and transmitting the teachings of Christian faith across generations. See? Importante po yan. And this we are addressing and I want to address. Alam nyo, sa program, nakalagay dyan, nakakatuwa na marami tayong binigyan ng parangal during our baccalaureate, especially high school and college. And it becomes a challenge for the church na sila ay maalagaan for their spiritual well-being. Di ba nasa program? Nasa program, di ba? Tingnan niyo yung program. Huwag kayo tumingin sa akin, tumingin sa program. Ayan, Nakatutuwa na marami tayong nabigyan ng pagkilala sa baccalaureate service. By the way, ako nagpapasalamat kay Ate Presi. Si Ate Presi, hanggang 12 ng daling araw, kasama natin kasi nanood siya ng baccalaureate Especially mga kabataan, high school and college, dapat na maalagaan sila for their spiritual development. 2 Timothy chapter 2,
Ang lesson natin dyan, we should continue to raise up leaders. Training must be continual. 2 years ago, I already saw this. Na church, ng ating church, must develop second generation of leaders. And now, my mind is looking into third generation of leaders. Kaya tayo nagkaroon ng GNCF Professional Bible Study. They meet every first and third Mondays of the month. I organized that. Initially, I was the one leading that, but later on, I entrusted it to Pastor Ted Ribo. And siguro, next Sunday, I will sit down with him and with you, and let's try to recalculate yung ating effort. We cannot stop raising, training generational leaders. Okay? Kasi ako, at 80 years old, hindi na dapat ako nagpipreach. Dapat yun ang nasa GNCF professional. Ang problema, ang daming professional, hindi nag-a-attend. Lahat ng professional, taas kamay. Regardless of your age, basta may trabaho ka, professional ka, taas kamay. Oh. Hindi kayo dumadalo eh. Online na nga eh. Hindi ba? Mayroong password eh, Aaron. Ipopost si Aaron yung password. First Monday of the month, July, I want to see you. Okay po ba? Ang hina. Okay po ba? Yan. Ha? Oh. Yung iba, ang katwiran, may trabaho. Pwede namang nasa trabaho, isang oras lang eh. We need that. Sabi ni Paul yun eh. Yung natututunan ninyo sa akin, sabi ni Paul, entrust them to faithful men. These faithful men will also share this to others. Yun eh, yung continual. Si Thea, professional ka, di ba? O, atid ka. Ha? Sino pa yung mga nagtatago dyan? Ha? Oh. Eh, sina Sophia, hindi pa kasi third generation yan eh. Sina Riza. We want that. And we must not remiss in fulfilling a very important mandate. Now, we make sure that we develop leaders. Kasi after me and Pastor Ribo, kung sino man ang mauna, di ba? Sabi nga ni Pastor Ribo, sana hindi siya mauna. Parang gusto niya ako mauna. Oh. We need that. And you embrace that. Kasi kayo eh. Kayo. Otherwise, the church will vanish. For all you know it, wala na. Kasi walang magpapatuloy. Di ba? So, these are 5 of the 10. Meron pa eh, pero next Sunday na. Okay po ba? Di ba? These are the reasons I want to share to you. Para meron kayong basihan why I should love the church. Kasi the church is following what the Bible says. Now, there are 4 important essentials to church growth in Acts chapter 2, verses 42. Pakisulat nga yun. Dito ako magtatapos. There are 5 that I hope you see in the church.
So you will not have any qualms in saying, I will support the church. They devoted themselves to the teaching Word of God. We will always preach the Word of God. And to fellowship. That's why our church is named Good Neighbor Christian Fellowship. Number 3, breaking of bread. There is parang yun yung fellowship breaking of bread. And the last one is prayer. So there are 4 essentials. Word of God, yung sa bandang huli, yung people are added. Tama, yung people are added, another verse. Yun yung witnessing. Okay? And the Lord adds or added to the church those who are being discipled. So our church, we give importance to the Word. We give importance to prayer. We give importance to witnessing. We give importance to fellowship. Okay? That is the core of what we do. If you do not see that in the church, sayang. But if you see this 4 in the church, sayang din kung hindi kayo magpa-participate. We will continue next Sunday with our lesson for today. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po na pinakita mo sa amin ang 5 dahilan, bagay na dapat makita sa church so that the members, it would be comfortable for them or to them to say, I love the church. I care for the church. I will support the church because the church is guided by these principles according to the Word of God. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin to work together as one body of Christ. So that, Lord, your message of love can really be shared in the community and in our respective homes. Dalangin ko po aming Diyos. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga salita sa aming mga puso. That we will continue to be challenged, inspired, and moved to really show that we love your church. That we are participating in the mission, vision, and activities of Good Neighbor Christian Fellowship to make sure that this church will stay on for years and years ahead. This is my prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and Amen. Purihin ng Panginoon sa isang mabiyayang mensahe na atin po napakinggan. Awitin natin ang ating meditation song, We Are Here to Praise You. Tayo po ay tumayo para sa ating closing prayer and benediction. Amen. Aming Diyos at aming Ama, again, Lord, we are lifting our hearts to you. We are uniting our hearts as we thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us, for us not to be contented staying at home and joining our present worship online. But you let us, Lord, decide to come in person, Lord, para po mag-alay ng aming paglilingkod sa iyo.
Again, Lord, dalangin po namin na pagpalain mo ang iyong mga salita sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming buhay. Let your words engulf our life, that we become the Christian you want us to be. Proclaiming the word, sharing the word, living up with the word of God. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang bawat buhay ng iyong mga anak, ang kanilang sambahayan, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat sa aming lahat. Sa iyong patuloy na pag-aabot ng iyong biyaya in any form sa aming lahat. And help us, Lord, to always be thankful to you. That our prayer life will not just be an afterthought, but a lifestyle of prayer, of obedience to you. At sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay after our lunch fellowship, Lord, iparanas mo sa amin ang iyong pagpapala. May the Lord bless us and keep us. May the Lord lift His countenance upon us and give us protection. May the Lord turn His face to us and give us peace, His blessings, His mercies, His love. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ikasin po natin ang ating commitment verse. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Ang ating pong close.